Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Subscribe na po kayo dito po sa YouTube channel kong ito. Papanood rin po tayo dito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Follow na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. So yan mga kabunyog mga kababayan. Usapan natin tong si Leandro Leveste biglang babiyahe sa 90 na bansa sa 168 na araw. Around the world biglang nag-around the world si Leandro Leveste ha? Biglang nag-around the world. Grabe. 168 days. 90 na countries ang planong puntahan ni Congressman Leandro Leveste. Sa panahon yan, naiimbestigahan yung kanyang mga negosyo sa solar. Kasi magsisimula na yung investigasyon ng Kamara, yung House Committee on Legislative Franchises. Malamang kahit yung ombudsman, magsisimula na rin ang investigasyon. So, ano bang dahilan? Bakit biglang-bigla ang pagbiyahe ni Leveste? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maraming nagtatanong tatakasan niya ba yung na yan? Mga hearings na yan? Ito'y hindi chismis Ayon ito sa Politico ng Bilyonaryo News Channel. Mayroon kasing parang bahagi ng Bilyonaryo News Channel itong Politico. Naglabas sila ng balitang ito. Sabi dito, Politico obtained a copy of Leveste's travel request, which details plans to be abroad from February 8 to July 26, 2026. Yan. February 8 to July, ang haba naman. Parang babalik siya sa sa SONA na. Sa State of the Nation address na. Babalik July 26. Covering an ambitious itinerary that spans the United States, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Cambodia, Timor-Leste, France, Germany, Belgium, the Netherlands, Italy, Switzerland, Austria, Portugal, Spain, Australia, the United Kingdom, China, and the United Arab Emirates. So humingi ng travel request si Leveste siyempre sa speaker para payagan siyang makapagbiyahe. Ngayon, ang biyahe niya mula February 8 to July 26, 2026. At ang dito, 19 na countries, 168 days. Ngayon, medyo controversial itong pagbiyahe niyang ito, itong request niyang ito kasi iimbestigahan na nga, magsisimula na next week ang investigasyon ng Kamara, yung House Legislative Committee, House Committee on Legislative Franchises. Kaya ito mga kabunyog, iimbestigahan na yung kanyang mga negosyo sa solar. Kasi maraming violations Maraming violations umano. Unang-una, yung multa na 24 billion pesos. Sino ba ang dapat sumagot ng multa na yon? Kasi dapat nakaproduce siya ng 12,000 megawatts na power, kuryente galing sa solar. Hindi naman nagawa. 2% lang yata ang nagawa. Yun, kailangan magpaliwanag. Pangalawa, anong nangyari dun sa kanyang solar para sa bayan? Binigyan siya ng franchise ng Kongreso. Anong nangyari doon? Bakit hindi nasunod yung bakit hindi nasunod yung commitment niya dun sa franchise na binigay? At saka yung congressman na siya, dapat nag-divest na siya. Bakit mayroon pa ring mga korporasyon ng board of director pa siya? Kahit minority shares na lang, pero mayroon pa rin siyang shares. Kaya maraming ipapaliwanag si Leandro Leveste. At nitong nakaraang mga araw, hindi na siya masyadong pinag-uusapan Hindi na masyadong pinag-uusapan.
Ang pinag-uusapan na ngayon itong mga problema niya sa kanya. Tapos si dating congressman, dating Manila Mayor, dating DNR Secretary Lito Atienza, mayroon pang mga sinabi na ang kanyang nanay na si Loren Legarda ay ginapang sila, naglabi. Ginawa ang lahat para mabigyan ng franchise yung anak na si Leandro Libeste. Yun, magtitestify din daw sa Kamara eh. So ito, lahat ng ito, iimbestigahan na ng Kamara yan, pati ombudsman. O ngayon, ang tanong, anong gagawin niya? Bakit itinaon niya itong pagbiyahing ito? Mahaba pa naman, 968 days, 19 countries, mula February 8 to July 26. Kaya hindi mawala yung pag-iisip ng marami, tinatakasan niya ba ang investigasyon? Oh, yan yung iniisip ng marami. Tatakas ba siya sa investigasyon? Hmm? Parang kung tatakasan niya yan, hindi maganda sa niya kasi prinoject niya na siya hindi natatakot, na siya walang mali sa mga negosyo niya. O tapos ngayon biglang mawawala siya sa panahon ng investigasyon niya na. Anyway, awan natin kung pagbibigyan niya ni Speaker Bujipi. Kasi imagine niyo naman, 168 days. Ano pang matatrabaho niya yan para dun sa kanyang distrito? Congressman siya ng 1st District ng Batangas eh. O, mawawala ka mula February 8 to July 26 eh. Halos babalik siya sa SONA, yung pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso, July 26. O, yan yung lumalabas na dito. Siguro hindi na kinakaya ni Leandro Libeste ang pressure, Nung una kasi akala niya kayang-kaya niya yan. Akala niya wala siyang pananagutan. Yan yung problema kasi Nepo baby ito eh. Para din itong si Kiko Barsaga eh. Sabi, ang advice nga kasi sa kanya ni Senador Ping Lacson, wag bara-bara. Ha? Wag bara-bara. At saka wag kalabanin ang media. Yun, kinalaban niya yung media. Lalo na yung Billionaire News Channel, yung agenda, binira niya ng binira eh. Ngayon, binabalikan siya. Anyway, abangan natin. Ano bang plano nito ni Libeste? Pagbibigyan kaya siya ng Kamara sa ganun katagal na biyahe? Ano ba talagang reason niya para takasan ang investigasyon? Yan, malalaman natin yan.